Sa mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. Welcome to Yulga's YouTube channel. Do sa mga baguhan po sa channel na to. Kumusta po sa mga ating subscriber? Okay? So, this is my first vlog for the year 2026. Although this was already issued last year, November 24, 2025, to be exact. Itong RMC 107-2025 ito. Okay, so itong RMC na to ay nagbibigay ng suspension sa mga ongoing field audit and other related field operations. Okay, so let us explore further itong memorandum na to para atin itong maintindihan. Pwede nyo rin po itong i-print. Hanapin nyo na lang ito sa website ng BIR. Hanapin niyo po yung link na Revenue Issuances and then puntahan niyo po yung Revenue Memorandum Circular for the year 2025 and then hanapin niyo yung number 107. Okay, so ito ay 3 pages to it. But anyway, let us focus na lang kung ano yung pinaka-highlight ng memorandum na to. Okay? So, ayun nga po. Ito ay sinususpend niya yung lahat ng audit and then other field preparation ng BIR until na malift ng Commission ng Internal Revenue. So, suspended lang. May mga ongoing audit na sa inyo, ito ay suspended lang. It doesn't necessarily mean na cancel siya. Pwede siyang malift anytime upon the order of the Commission of Internal Revenue. By the way, we have already a new Commission ng BIR, si Commissioner Carlito Martin R. Mendoza, pinalitan niya si former Commissioner Rogelio Lumaki Jr. Okay, so, witness ito sa ibang mga taxpayer din kasi kasama sa memorandum na to is yung pag-swapping. Minsan kasi, November na, December na, malapit na yung year-end, and yet, may mga pag-swapping pa rin na kinukonduct ang BIR. So, this time, sinuspend ito. Pero hindi naman ibig sabihin na porque sinuspend na ay hindi natin magiging compliant. May tax mapping man po or wala, it as ito na tayo ay compliant. Una natin hintayin na may nagta-tax mapping bago tayo maging compliant. Madali lang naman yung mga kailangan natin i-comply para ma-avoid natin yung mga violation. Dapat lagi nakasabit yung ng COR o yung Certificate of Registration, lagi nakadikit dyan sa inyong business establishment na conspicuous sa tao. And then yung ask for a receipt o yung bago ngayon, yung NERI, Notice to Issue Receipt and Invoices. Yun lang naman dalawa ang kailangan nakadikit dyan sa wall or nakadisplay kasi wala na tayong annual registration fee. So, dalawa na lang. And also, of course, kailangan updated lagi yung ating books of account na dapat nandoon sa ating business establishment. Hindi nakatago or hindi na sa bookkeeper. And of course, yung mga official receipt ninyo or mga invoices ninyo pala. Kasi invoices na ngayon ang ating pinaka-main or primary na receipt. Okay. So, yun lang naman ang ibig sabihin ng memorandum na to. Pero may mga exemption dito. Okay, so merong hindi kasali. So makikita nyo sa part 4 yung mga exemption. Sino-sino ba yung mga exempted dito sa suspension na ito? So basahin nyo yan, baka isa kayo o kasali po kayo dyan. Kaya huwag tayo maging kampante, let us read and pwede natin i-clarify sa BIR district offices kung ano nga ba itong mga exemption na ito o sino-sino yung pasok sa mga exemption na ito. Okay? Actually, after the release of these issuances, ulit itong follow-up na nilabas si BIR. Siguro dahil sa maraming mga question o inquiry mga taxpayer, so nilabas sila itong RMC 109-2025. Hanapin nyo rin ito kasi nandiyan yung mga additional na didiscuss clarification regarding the coverage of this suspension. Okay, so mas mainam din na
alam natin talaga para malinawan tayo. Okay, so kailan ito nag-take effect? Effective to noong November 25. Upon the release of this RMC 107-2025, effective na po ito. Okay, so ano ba ang purpose ng RMC na to? Ito ay nire-review siguro ng bagong komisyon ng BIR, yung regarding dun sa pagiging, yung credibility, integrity, tsaka yung standardization siguro nitong ginagawang mga field audit and other related field operation. So, para ma-avoid yung magko-complain ang taxpayer dahil sa hindi standardized o hindi transparent ng mga field audit investigation na to. Okay? So, ano ba yung mga affected ng inspection na to? Ito yung mga taxpayers na with ongoing audit or investigation na nakareceive ng mga LOA or MO. Okay, so kasama dito yung mga individual, corporation, estate, and other business owners. Okay, so marami din itong mga question ng mga nasinagot ng RMC 109-2025 na to. I-download nyo na rin ito para mas maintindihan po. Okay? So, I hope that this year will not just bring material blessings, kundi spiritual growth, spiritual blessings para po sa ating lahat, lalo na sa ating bansa, ipagpanalangin na lang po natin na sana ay maging maayos nila. So, until next vlog po, hopefully, magiging consistent na tayo makakapag-upload kahit na mga ganitong simpleng advisory lang or date para maging updated tayo. Okay, so if you want, kung may mga topic pa kayo na gusto i-discuss po, sa abot po na aking makakaya, just comment down below, and kung may mga tanong kayo, comment nyo lang din. Thank you and have a blessed year ahead.